Hello everyone! So ngayon pupunta tayo ng Bestmed dahil nandun yung freezer kung saan nandun naka-freeze yung isda na lulutuin natin isdang paksiw na gawin nating pritong isda rin. So ayan. Gagawa tayo ng tasa para sa paksiw. So ngayon, papakita ko sa inyo kung anong nilalagay ko sa paksiw. Suka, dahil hindi naman karamihan isda yung lulutuin natin. So lulutuin ko. So hindi rin karamihan. Aroy, parang sobra na yata yung soy sauce. So yan. Kapag wala kayong pamintang durog, so pwede kayong gumamit ng crushed red pepper. So, yan. Para maging yung yan? Maano siya, maanghang. So tapos ang next na ilalagay ko ay garlic powder. Pero pag wala kayong fresh garlic, so pwede kayong gumamit ng garlic powder. Pero meron akong fresh garlic, tsaka meron akong garlic powder, so walang problema yan kahit lalagyan ko siya ng fresh garlic para dagdag panlasa. Tapos lalagyan ko din ng onions. Fresh onions ang ilalagay ko. Kahit meron tayong onion powder, pero mas gusto ko yung fresh onion. So yan. Lalagay natin. Pagkatapos niyan, yan na yung ihahalo natin sa isda. Ito na yung isda na pinalambot ko kanina. So ngayon, ito turn on na natin. Dapat naka-medium lang siya. So ayan. Ngayon, ilalagay natin yung panglasa para sa paksiw natin. Ganyan lang ako magpaksiw. Ayan. So tatlong isda dahil ako lang naman ang kakain. Kasi yung asawa ko hindi naman niya mahilig sa isda. Hindi pa nakaalam. Karamihan kasi ibang lahi. Hindi sa isda. Mahilig sila sa karni. So ayan So ngayon, aantayin lang natin yan maluto. So natin. Ang nag-aantay tayong maluto yung isda, yung paksiw ko, ayan. Bantay bata muna ako ngayon. Kasi pag ginagawa ko sa kusina, nilalagay ko siya sa crib niya. Hindi naman umiiyak. Iyak lang naman si Bibi pag gutom. So, yan. Ganyan lang. Tsaka hindi masyadong, hindi makulit si Bibi. As in, hindi. Tingnan mo. Hindi yan makulit, oh. Ayan. Ganyan ang hindi makulit, oh. Diba? Yan. Ganito lang, araw-araw ginagawa namin ni Bibi. Ayan. Pag umaga, tuwing gising niya, pinapalakad ko siya. Tapos, magpiprepare ng breakfast niya. Yung breakfast niya, nasana yung breakfast niya, carrots and banana. So, yun. Tapos, mga bandang kasi ang normally, yung gising niya is 8 o'clock to 9. So, after niyan kumain ng breakfast, bandang mga 1 o'clock or 2, magmimilk yan siya. Tapos, natutulog yan siya ng 3 o'clock sa hapon. Ang gising naman yan sa hapon ay 4 or 5. Kailangan talaga natin bantayan natin yung anak natin, lalo na kung meron tayong mga gamit sa bahay, kasi may na bibigyan natin ng atensyon at nasasabi natin na huwag dapat gawin para walang gamit na nababasag. So yan, nakikinig naman yan. So, tignan natin yung niluto ko. Ito na. Oh, ang bango-bango. Yan siya. Sa totoo lang, ayaw ng asawa ko na nagluluto ako ng isda sa loob ng bahay. Ang ginagawa ko niyan sa labas. Pero sa ngayon, wala yung asawa ko. Nasa trabaho. So, ang uwi nun is 4 o'clock. So, bago siya makauwi ng bahay, wala nang amoy ang bahay ng isda. Walang amoy isda yung bahay. Kasi, pag nagluluto ako ng isda, binubuksan ko yung mga bintana. Tapos, nag-exhaust pan ako. And then, ni-sprayan ko siya ng lemon para mas mabilis mawala. So, aroy, nasunog naman. So, ngayon, ala na. Dapat, hindi siya, So, ngayon, parang nasunog na siya. Lagyan na lang natin ng butter. Pag wala kang butter, pwede siyang oil para gawin siyang prito. So, yan. Kaya, okay lang yan sa ganyang itsura. Okay lang.
Ayan, kita niyo yung butter. Natunaw na siya. So, tingnan nga natin kung nasunog talaga siya. Ah, hindi naman. O, kita niyo, hindi. O, hindi. So, yun nga. Dahil gamit natin ay soy sauce. So, ganyan. So, magiging ano na ito ang risotto. Prito. Masarap kasi pag butter. Ayan. Naano kasi ako kay Bibi eh. Nawala sa isip ko talaga na yung paksiw pala, hindi dapat ng pala. So, ayan. Siya nasunod. So, ayan, guys. Thank you for watching.